channel. And today magkakaroon tayo ng unboxing ng aking nabiling item sa shop. This is an item that I'll be using for my coin collection hobby. Okay, so here you go guys. So it's properly bubble wrap, right? So, ang ma-remember ko, I ordered for a coin album and at the same time, a coin capsule na 100 pieces sa isang case. And let's check if whatever description and then dun sa Shopee is tama. So here is the first item that I got. So it's a collection album. I ordered, actually there were two colors for this one. There's a black and red. So I decided to buy the red one. Ayan. Ganda guys. Here, look. So pwede mo, okay. Alright, so may mga small packet siya para sa coins and we will fill in these things later. But for now, i-unbox muna natin siya. So, I'm happy with this first item. So, we move on to our second item. So, meron siyang mga hindi na rin naman natin gagamitin yung bubble wrap natin. So, might as well. Ayan guys! So, for you out there who are also into coin collection hobby, so this is a perfect item that you should have for yourself. Ayan. So, ito siya. So this is what they called a coin capsule. So tama nga siya siguro. 100 pieces nga siguro ito. So let's open further. Ayan, dito tayo sa side. Ay, ang ganda. So perfect. Happy with the purchase. Baliktad lang. Here it is guys. So, that's 20 per column. So, it's 100 capsules. So, yan yung... Ay, nice! Ayan. So, let's try natin ilagay ang ating mga coins here, guys. So, actually, I've been collecting mga coins, Philippine coins since small pa ako. Pero lately kasi parang napansin kong mas maganda pa talagang mag-collect na mas marami. Kasi in time, marami na rin naghahanap. So eto, I just got it from my mom who happens to have a collection. Meron ditong dalawa. Here guys, This is Jose Rizal. It's in 1982 coin. Try natin ilagay sa ating... Alright. So, medyo maluwang siya. So, what we will do, diba meron siyang kasamang foam sheets here. So, itong foam sheets kasi guys, itong foam sheets, meron siyang mga circles there. Para mas lumabas pa talaga yung ganda ng iyong coin. So,
what you will do is, ang dami ng aking ano. What you will do is you put it inside your coin capsule just like that, and you put your coin, okay, there, just like that. Parang malaki na pala ito. Malaki ba? Hindi siya kasya. Ito siguro yung isa, yung 5 peso. Malalaki pala ang coin before, no? Ito guys, na coin. Mas malaki ang diameter nito sa 5 pesos. So, eto naman, ulahin na lang muna natin ito. Isa kasi dito tayo nag-start. So, hindi ko siya nilinis pa. So, ilalagay muna natin just to show lang to you how it look like. So, ayan na siya. It's our 1 peso coin. Ayan! Ganda-ganda. So, here you go. Ayan, kita mo agad yung liquid. Ayan, so, we'll put it here. Then, the next one naman, i-try natin. Open naman tayo ng isang capsule. So, manipis lang actually yung coin capsule, guys. Ayan. So, kasyang-kasya yung 5 pesos natin. This one here, this is a coin 1998. And it has no mint mark. Dito yung mint mark supposed to be. So, ibig sabihin nito, ginawa to siya in Canada, not in the Philippines. So, yan. So pretty. Oh, diba? Ganda-ganda ng coin. Gaganda na yung coin mo pag nasa capsule na niya. Alright. So, meron na tayong dalawa here. So, meron tayo dito 20 pesos. This is a normal coin. Okay. So far, kasyang-kasya siya yung diameter ng 20 pesos. Natin guys. Ayan. Ayan, nakalagay na sa capsule. Alright, so mag-sample pa ulit. So, meron ako dito 10 pesos, 2019. So, medyo nanago na siya kasi diba tingnan mo may mga kanto-kanto yung coins natin. So, what we will do is we're gonna put it inside our coin. Okay, so kuha ulit tayo ng isang capsule. So, ilagay naman natin yung ating 10 pesos. Pwede siyang lagyan ng puti, pero hindi ko muna lalagyan. Mamaya na lang kasi baka tatagal tayo. Ayan, medyo. Ayan. O, diba? Ang ganda. Mga 10 peso na to. These are frosted kasi klarong-klaro yung or proof siguro kasi klaro masyado yung item. Ayan, no. Tingnan nyo guys, labas na labas yung mga letra. So it's either frosted or proof yun siya ng mga coin. Ayan, nice one. Mas maganda siya kung may mga white siya dyan. Itong 5 na to, pwede siya dito. So, tanggalin ulit natin. Dami pala siya mga bilog-bilog na ito. Ayan, para mas parang yung coin, hindi masira yung mga edges. Ayan.
you go, guys. Alright! See, tingnan niyo yung mga coins natin. Gaganda ng mga coins natin, oh. Nasa capsule. Ayan, maganda tingnan. Lalo na yung uncirculated. Hindi siya mas nagagamit. So, ito lilinisin ko pa yan. Ayan. So, ito napansin nyo, itong ating 5, guys. Although magkaiba yung year. So, ang 1998 natin, wala siyang mint mark here. While yung 2005 natin, meron siya, oh. Ayan, oh, pansin nyo. Pero, mas litaw yung kanyang mga script. Ayan. Mas litaw siya. Tingin ko. Here's another big coin. It's actually a commemorative coin dated 1591 to 1991. Is a 1 peso coin. Ayan. So, matagal na rin sa akin ito. Lagay lang natin sa capsule. Ayan. So, medyo nag-ano na ang kanyang field. May lamination flow na siya kasi nag-dark na siya. Knock. So, nag-darken na. Pero, ang ganda pa rin, no? Pag nasa coin capsule na siya. Ayan, so, perfect. Ayan, so, until here muna, guys. And, we'll have another part 2 and I'll show you some of my rare collection of coins. Until then, bye everybody!